Habang papalapit na ang Undisputed Super Bantamweight Showdown sa pamamagitan nila ni Naoya Inoue at ang pambato ng Mexico na si Luis Nery. Naoya Inoue, pinutakday ng mga samot-saring mga positibo at negatibong mga reaksyon mula sa mga boxing fans. Dahil ito sa kamakilanlang nasagot ni Inoue sa banat ng former two-time welterweight world champion na si Sean Porter. Kailangan ba talaga kakwento na lumaban itong si Inoue sa labas ng Japan ngayon? Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan, kaya tara, kwentuhan na! Sa bawat ningning ng kasikatan ay hindi maiwasan na may nasisilawan at pilit na alisin ang taglay ng kinang nito. At kung tutusin, samot-sari rin ang mga dahilan nila. May gustong alisin ang taglay ng kinang ng kasikatan ng iba dahil ang gusto nila ay sila ang may taglay nito. Ang iba naman ay ayaw lang talaga malamangan. Sa aspetong palakasan, kapag ang pinag-uusapan ay ang sport na boxing, kadalasan ang lahi ng mamayagpag nito sa buong mundo ay walang iba kundi ang lahi ng mga Amerikano. At katunayan kakwento, ang Amerika pa nga ay binansagang the home of boxing. Pero kunting alaman lang kakwento, alam nyo ba na sa kasaysayan, ang pinakamatagal na ebidensyang nadiskubre na may boxing ay nangyari ito 5,000 years ago na at may 2,000 years old na stone carvings ng mga Sumerians na nakatira sa lugar ng bansang Iraq na ngayon at meron din sa bansang Egypt. Pero sino nga bang mag-aakala na isa sa mga boksingero na namamayagpag sa larangan ng boxing ay ang ating kaubayan na si Manny Pacquiao? Nagmula man sa bansang Iraq o Egypt, pero isa sa mga bansang nagpatanyag nito ay ang bansang Pilipinas. Pero sa kasalukuyan kakwento, pilit ng tinatalbugan ang bansang Pilipinas ng bansang Japan. Lalong-lalo na 8 mga world champions sa ngayon ang meron sa Japan, habang ang Pilipinas ay merong isa pa lamang sa ngayon. Na naniniwala tayong mga kakwento na may susunod pa nito at nakapila na para sa world title fights. Sa mga world champions sa Japan, pinangungunahan nito sa binansagang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Yes, ang lahing mga Asyano, si Pacman at si Inoue ang dalawa sa mga mandirigmang nagpakilala sa husay at galing sa larangan ng boxing sa buong mundo. Iba-iba man ang kanilang mga naiukit sa kasaysayan. The only 8 division world champion si Manny Pacquiao, ba ang pinakamabigat naman na achievement ni Inoue ay ang kanyang pagiging 2 division undisputed world champion. At sa ngayon ay wala pang ni isang boksingero na tumalo, nagpabagsak at nagpatulog sa kanya. Pero ang sigaw naman ng mga boxing fans, paano maranasan ni Inoue na sa taong 2020 hanggang sa ngayon ay wala na siyang laban na sa labas ng bansang Japan? Kaya masasabi talaga na comfort zone palagi ito ni Inoue. Ang pagpapakondisyon sa kanyang katawan ay hindi siya nahihirapan nito, hindi tulad ni Pacman na dumadayo ito sa ibang mga bansa at mga world titles pa ang ilang mga laban. Kaya hindi mapipigilan ng mga boxing fans ay paghambing sina Pacman at ang The Monster ng Japan. Kaya ayon nga kay Porter, dapat na lalabas sa Japan itong si Inoue. At katunayan, nag-alala na nga itong si Nery dahil 4 na mga major title belts ang nakataya sa laban at may WBC Diamond Belt pa. Pero ang laban ay hindi sa isang neutral ground. Pero dahil hindi nakatayis na si Inoue, sinagot na niya itong si Porter kung bakit siya hindi lalaban sa Amerika. At ang sinabi ni Inoue na kung may mas maganda na kitaan sa Amerika kaysa sa Japan, ay malugod siyang pupunta sa Amerika. Kaya may mga boxing fans ang nagsabi na palusot mo lang yan Inoue dahil gusto mo talaga na palagi sa Japan para lahat ng pabor ay sa iyo at takot ka nga na magpa-VADA testing sa Amerika. Turok boy ka kasi. Well kakwento, mananatiling ganyan ang mga reaksyon nila hanggat hindi pa nag-aagawa ni Inoue na lalaban sa Amerika at doon din magpa-VADA testing. Kakwento, iba-iba po ang ating mga pananaw kung sino nga ba ang may mas mabigat o mas mahirap na niukit sa kasaysayan ng boxing. Ang naiambag ba ni Inoue o ang nagawa ni Pacman? Ikaw kukwento sino ang may mas maganda na nakaukit sa kasaysayan sa dalawang mga mandirigma. Mga kakwento, kahit hindi man ako Hapon pero bilang isang Asyano ay syempre masaya tayo na ang mga Amerikano na ang dadayo sa Asya at hindi na lang palagi na ang mga Asyano ang pumupunta sa Amerika. Pero ganun pa man, maganda rin naman na hindi lang palagi sa baluarte ng isang mandirigma lumalaban. Dahil sa mundo ng palakasan, dapat hindi namimili ng kalaban, lugar na pagdarausan at sino ang matagal na naghamon ay talagang papalagan. Ikaw kwento, mula sa taong 2024, pabor ka ba na si Inoue ay sa baluarte niya palagi na lang lumalaban o dapat patutunayan niya na siya isang mandirigmang walang inaatrasan kahit sino at saan pa man yan gaganapin ang laban?
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po kung mabigyan dyan ng like at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Jeffrey Fajardo, kay kakwentong Juni Big No Colaniba, kay kakwentong Chill Vibes, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.